Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Nagsimula na ang team battle dito sa chess.com. Dalawahan po ito at ang format ay 10 minutes plus 10 seconds increment. 3 araw lang na bakbakan pero may premyong nakahanda sa magcha-champion na $7,000. Ang kateammate po dito ni Wesley So. Ang ating inaabangan ay si Grandmaster Lee. Ayan, at nandito rin sila Nakamura. At nandito rin sila Caruana, meron po silang mga kanilang mga kapartner na talagang may pagtitiwala sila na kayang dalhin ang kanilang grupo para mag-champion. Okay, ito ay online, nakaharap ang kanilang mga face sa camera at ginagawa po nila ang bakbakan sa chess.com online. Ang time control nito ay 10 minutes plus 10 seconds increment. 2 games po i-analyze natin. Unahin natin ang game number 1. White dito sila Wesley at Lee, nag D4. Knight F6 sila Peter Leko. Ayan, si Peter Leko, kilala nyo pong legendary from Hungary. At nag C4, E6, Knight F3, D5. Ayan, approaching Queen's Gambit. Nag Bishop E7, Bishop F4 ang ginamit na variation. Ito pong dalawahan na ito ay pwedeng mag-usap. Meron kasing format, hindi pwedeng mag-usap. Halimbawa, pag tira ko, titira yung kalaban, yung kakampi ko pala, hindi ko dapat turuan yon. Bahala siya sa discarding niya. Basahan lang ng isip. Pero this time, ang format, pwedeng magturuan ang dalawang magkakampi. So medyo kakaiba ito, bagong format ito. Nag-castle, E3, Knight BD7, at dito nag-C5. Ayan. Ito pong C5, ginagawa yan para mapigilan ang black na makatira ng C5 at makapagpaluwag ng galawan or space sa queenside. Ayan. Kaya itong C5, nakakaipit yan at makakatulong yan sa puti dahil sa space. At nag-Knight H5, nagkasundo sila Leko at Kramling na alisin kagad, i-eliminate kagad ng dark square bishop dahil meron kasing pagkakataon na makaka-H3 ang white at makakatago na yan. At kapag na-maintain ng puti ang dark square bishop ay makapagbibigay ng malakas na pressure sa queenside. Malaking problema yan sa future middle game. Kaya dito ay gusto kagad nilang tanggalin ang bishop na yan. Nag-bishop E2, develop, knight takes F4, E takes F4 at nag-C6. Ito po kung mapapansin nyo, double pawn yan sa king side pero binabind naman niya ang E5 square. Ibig sabihin meron siyang compensation. Na-compensate niya ang position na makontrol. O pwedeng tumalon ang knight dyan sa gitna ng malakas. Yan po ang idea. At dito nag-castle, B6. Ayan. Kaya naman nagbi-B6 para naman palambutin ang matigas na C5. At hindi kinakapture yan, dinidepensahan naman yan para mas maging solid. Nag-A5, basag talaga sa pinakaugat ng sumusuporta pero hanggang dulo rin ang ugat ng suporta ng puti. Nag-Queen C7 at nag-G3, ayan dahil simple threat ang ginawa. G3 para depensahan. Nag-Bishop A6. Siyempre po, pag may tulog na pyesa, kailangan gisingin, lagyan ng trabaho para makakontribute sa overall goal ng posisyon. Lagi nyo pong tatandaan mga kamatsas dahil pag may tulog na pyesa, ay apektado ang kabuang goal ng mga pyesa, pangkalahatan. Rook FA8, ayan para suportahan ang tore at mayroong 8x B4 na paparating pero napanood ko yung video nito nung live. Konti lang naman. Tumira ng B5 na pagkasunduan nila Wesley at ni Lee na yung B5 ay malakas. Ano idea? Nag-C takes B5 at dito mga kamatsas may ipapag-guess ako sa inyo. Simpleng kakapturin lang ba ang plano nila Wesley kung bakit sila nag B5 o meron pa silang ibang plano? Sige po, ibigay ko sa inyo pinaka-puzzle sa position na ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa inyong mga effort at eto, may knight takes D5 na palang taktika, sacrifice, kinapture, Queen takes E7. Napakaganda ng nakita ng dalawa. At nag-Rook 6A7. Ayun, para may depensa ang Queen. Pero binigyan ng computer engine ng bad move. Bakit po? Balik natin. Dapat daw ang tira dito ay Rook C8. Yang isang tore ang ipang depensa sa Queen para makaalis na yung knight. Okay, at ang gagawing continuation, Rook FE1 at B takes C5. D takes C5, tapos Knight F6 and Rook AB1. Ayan, medyo mahaba-haba pang marami pang pwede mangyari dito pero ginagarantiya sa evaluation bar na safe ito sa black. Okay? Balik tayo.
sa ginawang rook 6a7, nag-rook ab1, tineret ang pawn sa b5, pero napagkasunduan nilang dalawa ay hindi nagustuhan ng computer engine po natin na si Stockfish. Dapat daw ang tira ay balik tayo after rook 6a7, rook fc1. Ayun, depensahan lang pala yung pawn sa c5. Pag kumapture o di capture lang. Tapos magda knight d4 para itret ang b5. Yan po ang mga mangyayari dyan. Okay? Pero balik tayo sa ginawa na rook a b1, nag b takes c5, rook takes b5, c takes d4, rook takes d5. Ayan na, nagka-exchange na. Okay? Takes, rook takes d4 at nag-rook c3, dinoble attack. Inatake ang knight para makuha rin ang pawn sa a3, pero mayroon na namang nakasealed na good move na pinakawalan, no? Unleash the good move, rook fd1. Actually, excellent ang binigay ditong evaluation bar dahil may kahinaan pa ang black sa back rank, mamamate, no? Mamamatyas. Nag g6 pasingaw muna para may aakyatan ng king at nag rook 1 d3. Hindi pala makukuha yung pawn. Sakto lang ang depensa ng puti. Nag rook ac8, knight e5 para improve ang knight na yan. Rook takes, nag rook c7 para proteksyonan ang 7th rank. Tapos nag rook d8 check, king g7, nag rook a8, ayun, para kuhanin ang pawn sa a5 at nag knight e4 pumasok. Okay, sila Leko at Kramling ay hindi na inintindi pang depensahan ng pawn sa a5. Bagkus, nag-focus sila kung paano makakahanap ng counter attack, nag knight e4. Ang kasunod niya ay rook c1 check angat, tapos rook c2 para pabagsakin ang pawn sa f2. Pero tinuluyan pa rin, rook takes a5, nag f6, paalis muna sa knight, knight g4, ayun, bad move ang binigay sa tira na yan. Dapat daw ang tira ay sa d3 ang takbo. Okay, kasi nakadepensa na kagad Intimano sa pawn f2. Pero dito tayo sa g4, h5, binabol ng atake, knight e3, rook b7, ayun, susundot pa rin ang check, tapos rook b2, attack sa f2, nag rook a4, paalis kagad sa knight e4, rook b1 check, king g2, f5, dinipensahan muna, rook a7 check, king h6, at nag knight c4. Ayan, itong knight c4 pamigil sa paparating na rook b2 para atakihin ang pawn sa f2. At the same time, meron pong papasok na knight e5 at papasok ng atake sa f7. Ayan, nag rook c1, knight e5, h4. Ayan, dito medyo parang naaalarma na dito ang dalawa na sila Leko at Kramling na naghahanap ng mga space pa, extra space sa king side dahil yung black king ay masusukol pag naka knight f7 check pasok. Pumasok nga, knight f7 check, king h5 at dito po. Sige, puzzle number 2 tayo. Ano kaya ang huling bitaw na ginawa dito nila Wesley at Lee na naparesign sila Leko at Kramling? Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat ulit at congrats sa mga nakakita ng rook a8. Ayun na pala ang paparating. Mayroong rook h8. Mamamatyas po ang black king at dito sinuko na ng dalawa. Okay? Teka muna, bakit nag-resign? Ano ang mangyayari kung mag g5? Para pag tsumek, may king g6 na atrasan pa. Mag-rook a6. Ayun. Dead balls pa rin mga kamatyas. Wala pa rin palang solution. Mag-rook h6 kasi. Halimbawa, kung patagalin pa, h3, magkiking f3. Patagalin pa, g4 check, magkiking e2. At kahit nahabulin pa ng check yan, king d1 lang, check, wala nang magiging solution pa para pigilan ang paparating na rook h6 mamamatyas. Okay, knight d6, kakapturin lang ang tore. Okay, napakaganda ng naging team bonding dito nila Wesley at Lee. Okay, ito po ay 2 games quarterfinals. Knockout system ito. Kapag naitabla sa second game nila Wesley, knockout na sila Leko. Kaya kailangan mas twin situation sila Leko para umabot pa sa third game or tiebreaker game at magkaroon pa ng pag-asa. Nakabawi kaya sila Peter Leko? Yan ang aalamin natin sa second game. White naman dito sila Leko and Kramling, black sila Wesley at Lee. Nag D4, D5, C4, E6, Knight C3 at nag A6. Kung mapapansin nyo, ang kanilang match ay naglalaro sa Queen's Gambit decline, baliktaran. Pero this time, kumapture sa D5, exchange variation naman ang pinasok.
Bishop F4, Knight F6, E3 at nag-Bishop D6. Ayan, hinamon kaagad nila Wesley ang Bishop sa F4 at nag-Queen D3. Ayun, interesting. Silipin natin kung bookline pa ba ito. Bookline pa yung Queen F3. Oh. Sa madalas sa pagkakataon kasi ang ginagawa dito, kinakapture lang ang Bishop o kaya atras lang o kaya develop lang Knight F3. Nag-Bishop G4. Ayun, inatake ang Queen sa F3. Okay, at yan po ang novelty. Dahil, ibig sabihin ng novelty, new move po ito mga kamatsas, wala na po sa talaan ng aklat. Ayan, sa mga nagtatanong sa comment section, ano daw ang novelty? Yun po ay term dito sa chess kapag nawala sa libro ang tira. Dahil ang bookline dito na palagi ang ginagawa ay Bishop E6. Ayan. O, pero nag-Bishop G4 eh. Ngayon pa lang naganap ang tiradang yan. Tingnan natin. Queen G3, kumapture sa Bishop, Queen takes F4, exchange, nag-castle lang, F3 para paalisin ang Bishop, atras lang Bishop E6, develop syempre, Knight H5, ayun, inatake kagad ang Queen. Queen E5, iwas, may atake pa, G6, dinipensahan, at pwersadong mag-H4. Kasi hindi pwedeng halimbawa ang gagawin dito Knight E2 lang. Naku po, napakalaking mali niyan. Blunder ratios mga kamatsas, may Knight C6, kulong ang Queen, walang pupuntahan. Okay, pag bumigay ang Queen, tapos kagad ang laban sa ganyang level. Kaya dito, nag-H4 para may tatakbuhan sa H2. Ayun, nag-C5, pressure sa D4 at nag-G4, inatake muna ang Knight, kumapture sa D4, E takes D4 na bad move naman dito sila Leko. Dapat daw ang tira ay makipagsabayan na. Takes. Tapos magda-Knight C6 muna. Paalis sa Queen. Queen F4. Tapos syempre kailangan bumawi ng isang pyesa sa Knight C3. At B takes C3. Mag-B Bishop D7. Or Queen E7. Ayan. Slightly better dito ang black. Ayon kay Stockfish Computer Engine. Ayan. Slightly better for black to equal ang evaluation bar. Pero medyo mahirap makita yon eh. Kaya ang ginawa dito nila Leko, nag-E takes D4, Rook E8. Ayun ang malakas. Hindi man lang iniwas dito, hindi man lang natinag sila Wesley na iiwas yung Knight para itakbo dahil under threat eh. Rook E8 ang malakas. May tempo attack na malakas sa gitna, maku-queenless. Kaya agad-agad namang tumakbo sa queen side para makatakbo ang king. Pero ayun, napitasan ng Bishop takes G4, good move. May atake sa queen. Nakipagsabayan, Queen takes at umatras Bishop D7. Ayun, inatrasan lang. Another good move. Decision by Wesley So and Lee. Ayan, kasi kapag kayo ang umaatake mga kamatsas, kayo yung nagbibigay ng pressure, iiwas kayo sa mga exchange. 'Di ba? Kaya nakikipag-exchange ang under attack para ma-relieve yung pressure niya. Makawala siya sa mga nakakatakot na position dahil maraming pyesa. Pag ikaw ang nasa attacking side, hanggat maaari, iwas ka at panatilihin mong marami kang pyesa para ang isipan ng kalaban nyo ay tuloy-tuloy ang pressure niya. Okay, dahil sa pressure na yon ay magiging mitya yon para magkamali. Nag-Queen takes B7, ayun, another bad move na naman ang ginawa, nag-Knight C6. Ayan, isa pa pong dapat yung tandaan, huwag kayong kainang-kainan po ng libre, ng basta-basta. Kung ang kapalit naman ay activities at malakas na attacking magagawa ng kalaban nyo, delikado pa rin yan, okay? Ang chess ay usapan position muna bago material. Nag-Bishop E4 dito, inatake ang Knight, Rook B8, Queen takes A6, Knight B4. Ayan na. O, nasimot niya nga ang pawn sa queen side nila Wesley, pero tingnan nyo naman ang lakas ng atake na nagawa. Umiwas Queen D6 at nag-Rook E6. Ayan na nga ang drawback niyan. Okay, Queen H2, takbo at nag-Rook EB6. Ayan, napansin nyo sa position? Namumuti ang pyesa dahil ilang pawns ang lamang. 2 pawns up ang puti dito. Pero tingnan nyo po ang battery na patong ng torre sa B-file. Diyan pa nakapag-castling ang king. Nako po, delikading talaga yan. Delikado, nagbabadya ng masamang pangyayari yan. Nag-Queen C8. Ayun, pero na bad move din sila Wesley. Dapat daw ang tira ay para malakas Rook C8. Ayun, threatening Knight takes A2, hindi makakagalaw ang Knight dahil nakapin. Okay, balik tayo. Queen C8, yun pa rin naman ang threat Knight takes A2. Pero King B1, good move. Bishop B5, ayun na, saan pupunta yan? Pupunta sa C4, mga ganong atake. At nag-Knight GE2, Bishop D3 check.
Naku, lakas. Capture, knight takes D3 at pwersado mag B3. Yeah, para sa akin pwersado na to pero bad move pa rin daw. Bakit? Knight takes D3. Ang tira daw dapat ay knight A4. Depensa na sa B2. May atake pa sa rook. Pero mahirap makita yan. Mahirap. Nakakatakot yan sa human eye. Para kasing hiwalay na tira eh. Nakakatakot. Rook A6 tapos rook takes knight tapos rook takes A4. Rook C1 at magku-queen B7. Ayan. Yun lang daw ang tira pero wala, computer ang tumira nun eh. B3, Queen C4. Naku, para sa akin napakalakas din ng datingan na niyan. Andyan na lahat ang puwersa ng pyesa. Pero bad move pa rin sa computer engine. Dapat daw ang tira, knight iwas lang, knight B5. May knight takes A2 sacrifice. Akong nakikita tapos hataw rook takes B3. Ayun, oo nga no. Galing talaga ng computer engine ngayon. Balik tayo dito sa Queen C4. Knight C1. Knight HF4. Ang gulo ng laban nila. Grabe. Ito na po yung tinatawag na critical position na abot na nila. Na pag sinabing critical, medyo mahirap pong desisyonan dahil sa gulo ng position. Ayun. Pero balik tayo dito. Dapat daw tira dito knight DF4. Okay, iwas lang pala. Okay? Pero mahirap kasi makita. Nandiyan na kasi yung knight eh. Ang tendency ba't pa ibabalik, no? Ganun ang human side eh. Bakit ibabalik pa? Parang sayang. Kaya hangga't maaari pasugod. Yun nga lang, ang tawag dyan alanganin eh. Maaga, premature. Rook C2, ayun, double question mark ang binigay dito ng computer engine. Mas masama ang ibinalik na tira ni Leleco. Dapat daw ang tira ay knight E4. Ayun. Time check tayo, no? 29 seconds na lang dito sila Leleco and Cramling. 2 minutes and 2 seconds pa sila Wesley. Ayun, kaya pala medyo time pressure na rin talaga sila Leleco. Okay, balik tayo dito. Rook C2, Queen A6, Queen D2. Nako, dalawang sunod na blunderations. At nag-knight takes C1, good move. Rook H takes C1, knight D3, atake sa torre. Teka muna, nag-knight A4 dito. Kumounter attack sa rook. Okay, good move. Knight takes rook. Knight takes rook. Ayun. Sige, dito. Puzzle tayo dito sa game na ito, mga kamatsas. Ang ganda nun. Excellent shot na ginawa nila Wesley and Lee. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kaagad natin. Start. Congrats po sa mga nakakita. Excellent to. Knight takes B3. Diba? Total, makukuha din naman ang knight. Di pumingas ka na. Diba? Tama yan. Nakapagpalambot pa ng king shield ng white. Nakapagpa-weaken, nakapagpahina. A takes B3, Queen takes B6, threat sa pawn. Nag-rook C3, dinipensahan. At nag-H5. Ayan. Okay, matapos pahinain ang king position sa queen side, time naman para pigilan ang paparating na gagawin ng kalaban. Ganun po yan, mga kamatsas. Atake, no? Attack and defense. Hindi laging atake lang ang tinitignan mo sa side mo, papunta sa kanya. Paano kung meron din gagawin ng kalaban mo? Kaya ang ginawa dito na pagdesisyonan nila Wesley na i-safety muna yung king side dahil mayroong panggulong gagawin ng white eh. Mag-H5 tapos mag-H6. Naku, madidelikado ang king nila. Kaya ginawa, binalak muna yung paparating na push H5. Okay, nag-D5 na dito. Queen G1 check sundot. King B2. Rook A8, yun lang. Lamang talaga sa sundutan dito ang black kasi papasok na ang reyna sa ilalim. Queen C1, bad move. Queen D4. Ayan, at nag-King B1, another bad move. So wala na rin po kasing oras dito sila Leleco, kaya tira na lang ng tira at medyo low quality na. Ganun po kasi sa chess eh. Pag mabilis kang tumira na hindi mo masyadong pinag-isipan, low quality ang move. Pero pag pinag-isipan mo ng matagal, mas malalim yon, mas mabigat. Okay, nag-D6, binigay na lang, kinapture, Queen C2 at nag-Queen D4. Ayun. Losing na dito. King B2, Queen H4, naubos ang mga pawns, naubos. Rook C7, Queen F6 check, Queen C3, King G7, at nag-B4. Yan ang natitirang pag-asa dito nila Leleco, yung na makapanggulo yung B pass pawn na yan, pero nag-H4. Ayun, mabilis din ang karera ng pass pawn sa kabila. King B3, tinanggap na ang exchange. Rook takes C3, H3, ang bilis eh.
Rook C1, yan. Siyempre, kailangan abangan sa ilalim. Nag-H2 pa rin. Rook H1. Rook H8, siyempre kailangan suportahan at nag-B5. King F6. B6, karera. King F5. B7. At nag-Rook B8. Okay, barsadong capture na yan. Capture din yung pass pawn, King C4, King F4. Ayun. So, ibig sabihin, natanaw na yan. Dito, mahahalata natin na natanaw na nila Wesley na masusuportahan yung pawn, ibibigay din later on kasi may panggulong B pass pawn, pero yung lakbay ng king ang lalim niyan. Yan ang nakita nila na malayo. Babagsak din ng F3. Nag-Rook H3, dinipensahan at good move, Rook D7. Ang tawag ng mga veterano dyan, kailangan bakuran ang White King para hindi na siya makarescue pa, makaprovide pa or makatulong pa, samantalang ang Black ay mag-F5, G5, malayang-malayang maihahatid ang pass pawn at maipopromote ng Queen, samantalang ang King nababakuran ng Torre, hindi makakatawid kahit anong mangyari. So dito, Torre na lang ang gagalaw talaga sa White, totally losing for White. Okay, na 2-0 nila Wesley mga kamatyas. Ibig sabihin sila ay magpo-proceed sa semifinal round at makakaharap nila ang nanalong team na sila Caruana. Ayan, nakalimutan ko kung sino yung kakampi ni Caruana pero si Caruana talaga dyan ang magdadala eh. O, tingnan natin mga kamatyas, yan po nga abangan natin sa kinabukasan. God willing, i-analyze natin ha. Comment lang po kayo sa section below sa mga mayroong gustong ipa-analyze. Ayan, at sa mga shoutout dyan, basahin na lang natin. Hindi ako makakapagbasa ngayon mga kamatyas, medyo pagod tayo pero bawi po ako sa susunod sa mga shoutouts natin ha. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.